Ginamit naman umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang controversial na War Against Illegal Drugs campaign para matakpan ang isang malaking iligal na negosyo na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, sistematikong korupsyon at international drug syndicates. Sa huling pagdinig ngayong taon ng House Quad Committee noong araw po yan ng Huwebes, ipresenta ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop ang Senior Vice Chair ng komite ng buod ng mga ebidensya at testimonya mula sa 13 pagdinig na isinagawa mula yan noong buwan ng Agosto. Sa paunang natuklasan ng joint panel na binubuo ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts, lumalabas na si dating Pangulong Duterte at ang mga malalapit dito ang umano'y kumita mula sa kalakalan ng droga na kanyang ipinangakong wawakasan. Ayon kay Congressman Acop, ang mga pinagkakatiwalaang mga opisyal ng Administrasyong Duterte ay may hawak ng purse at sword ng bansa. Ngunit sa halip na gamitin ito para maglingkod sa taong bayan, ginamit umano nila ang mga kapangyarihan nila para sa kanilang pansarili at pampulitikang interes. Sinimula naman ni Congressman Acop ang kanyang presentasyon sa pamamagitan po yan ng pagbabalik-tanaw sa dalawang malalaking kaso ng smuggling ng droga noong taong 2017 at 2018 na tinawag niyang Tale of Two Shipments. Ang mga kasong ito ay kinapapalooban ng 6.4 billion pesos at 3.4 billion pesos na halaga ng shabu na naipuslit sa pamamagitan ng Manila International Container Port. Ang mga testimonya mula sa mga pangunahing saksi, ang negosyanteng si Mark Taguba at dating Custom Intelligence Officer na si Jimmy Guban, ay nagbigay ng detalye kung paano di umano'y pinangunahan ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Davao City Representative Paulo Polong Duterte, ang kanyang manugang at asawa ni Vice President Sara Duterte na si Mans Carpio at ang kanya pong dating economic advisor na si Michael Yang, ang mga shipment na ito. Sa testimonya naman ni Taguba at Guban, ang mga kargamento daw ay nakalusot sa inspeksyon sa pamamagitan po yan ng TARA system. Isang malalim at nakaugat na suhulan daw sa loob po yan ng Bureau of Customs, kung saan ang milyon-milyong pisong suhol ay naging dahilan ng hindi napipigilang pagpasok ng mga iligal na droga. Si Yang na malapit na kasamahan naman ng dating Pangulo ay lumitaw bilang pangunahing tauhan sa investigasyon ng House Quad Committee. Una na nga pong ipresenta ni Asierto ang mga detalyadong ulat na nag-uugnay kay Yang sa isang organized drug trafficking network kasama ang kanyang mga kasosyo na sina Alan Lim na kilala rin bilang Lin Wishong at Johnson Co. Ayon sa mga ulat, ang mga operasyon ni Yang ay mula daw yan sa pagpapadali ng pag-aangkat ng droga hanggang sa pangangasiwa ng distribusyon at money laundering. Ipinakita rin sa matrix na ito ni Asierto ang isang end-to-end drug enterprise na kinabibilangan ng mga precursor shipments, manufacturing at distribution sa buong Pilipinas. Ipinakita rin po sa mga testimonya ang koneksyon ni Yang sa 2004 Dumoy Laboratory Raid sa may Davao City, kung saan natagpuan ang mahigit 100 kilo po ng high-grade na shabu na nagkakahalaga ng 300 million pesos, ang pinakamalaking drug buy-bust noong panahong iyon. Inilarawan naman ng mga saksi ang reward system bilang gantimpala daw na nagtutulak sa mga pulis na patayin ang mga hinihinalang drug offenders kahit na walang sapat na pruweba. Kinukundi na naman ni Acop ang umiiral na reward system na pangunahing tinarget ang mga laboratorio at chemist na naging daan sa pagpasok ng mga imported na droga at nagdumina sa merkado ng Pilipinas. Binigyang diin din ni Acop ang mga paulit-ulit pa na pangalan na konektado sa korupsyon na may kinalaman sa droga na sina Yang, Lim, Johnson Co. At iba pang kasamahan na laging lumilitaw sa iba't ibang mga kwento. Mula sa Dumoy Laboratory Raid hanggang sa Empire 999 Realty Warehouse, doon po yan sa lalawigan ng Pampanga.